Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. This is my Tima Yellow bougainvillea na currently flowering now but sadly nabali yung pagkakagraph niya and nung na-check ko yung reason and to my surprise, natuyo na pala almost yung kanyang mga sanga. And ang nakakalungkot is malapit mismo sa pagkakagraph niya and ibig sabihin niyan may possibility na hindi na siya tutubo but there are times na tumutubo pa rin and let's see if ganon ang mangyayari. And in relation sa ating topic dyan sa Tima Yellow na nabali, kaya naman for today's episode is going to be a propagation ng bougainvillea cuttings kasama na dyan yung nabali na Tima Yellow. But this is not just a propagation kasi this time, it involves something useful and something beneficial sa ating environment and sa ating Mother Earth. Kaya tara, samahan mo ako mag-propagate ng bougainvillea cuttings gamit ang plastic bottles ng water and soft drinks. We are going to reuse these plastic bottles and we convert this as an ICU ng ating bougainvillea cuttings propagation. And since may mga plastic bottles ako sa bahay from our summer outing ng mga office mates ko, hindi ko talaga siya tinapon kasi may purpose pa ito. And sayang naman kung itatapon na lang, di ba? This can be used in recycling and usually pwede ito ibenta. But I opted not to kasi naisip kong gamitin na lang as planting material. I usually use yung small plastic cups, ang plastic na supot sa ICU ng bougainvillea cuttings. Matagal din gamitin ang plastic cups, but itong mga plastic bottles ay mas matagal na gamitin kasi makapal ito. And as we all know na hindi nabubulok ang plastic bottles, kaya ang ginagawa nila ay nire-recycle ang mga ito para makagawa ng ibang plastic wares. And yung iba ay nire-reuse gaya ng ating ginagawa today. And pwede natin siyang gamitin ng paulit-ulit hanggang masira na lang. Kaya naman if you are a plantito and plantita, reuse nyo na lang yung plastic bottles like gawing plant pots. So what I did sa plastic bottles ay kinat ko siya sa gitna but not totally nakat. Like nahiwalay yung mga dalawa. Cut mo lang and mag-iwan ng area na magkadugtong pa rin. And by the way, careful lang tayo sa paggamit ng cutter kasi masakit ang masugat. Pero mas masakit pag di successful ang propagation mo. Charot! And hindi ko na rin binutasan yung base ng plastic bottles just like sa ginawa ko sa plastic cups. Mas maganda kasi pag walang butas at mas mapapadali ang repotting nyo once stable na. And tapos pala guys, before ko gamitin itong mga plastic bottles na ito, ay nilinisan ko muna ito para naman matanggal yung lasang soft drinks and lasang tamis. Baka kasi bahaya ng mga insekto in case na may makapasok. So linis-linis din, charot. Kasi ayaw naman natin na maging headquarter ng mga langgam ang ating plastic bottles. Usok pa naman ang mga langgam ngayong tag-init. Dito na lamang sa garden ko kung saan sila nakikita at magugulat ka na lang nakagat ka na pala. At bago tayo magpatuloy and habang nagtatanim tayo ng bougainvillea cuttings gamit ang plastic bottles and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea propagation. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And napansin nyo ba guys na hindi ko kinalbo yung mga cuttings
nagtira ako ng mga leaves and hindi ko din tinanggal lahat ng mga tinik. Sinadya ko talaga yon kasi pag sa tinik, wala namang mabubutas na plastic na supot dahil matigas naman yung plastic bottles. And yung leaves naman, okay lang na di tanggalin lahat kasi maluwag naman yung space sa loob. And mas okay din na magtira tayo ng kahit ilang piraso na dahon kahit sa bandang itaas. And by the way, yung varieties pala ng mga cuttings ko aside sa Tima Yellow, nagputol din ako ng Los Baños Mahara or yung green leaf na light pink Mahara and si Watermelon Yellow. These are my first time na mag-propagate ng varieties na ito except kay Tima Yellow kasi ang dami kong grafted nito. May variegated version naman yung light pink Mahara and nag-try din ako na mag-propagate from cuttings in 2 weeks na wala pang roots. Si Watermelon Yellow naman, I love yellow variety na bougainvillea. Medyo bias ako kasi favorite ko ang yellow na kulay na flowers. And gaya ng sabi ko kanina, hindi ko na binutasan yung base ng plastic bottles and kung magtatanong kayo, paano naman yung daluyan ng excess water or yung water mismo? Ang sagot dyan, okay lang yan na wala kasi nakadepende naman sa ginawa mong potting mix ng potting mix. If yung tamang moist lang at hindi sobrang basa, mas okay yun. And I have a video kung paano ako gumawa ng potting mix na hindi ganun kabasa at tama lang sa walang butas na plastic bottles. One of the challenges lang na nakita ko dito sa paggamit ng plastic bottles ay on how you cut yung mga bottles. Kasi based on experience ko, masyado mahaba yung mga cuttings ko and ang hirap takpan. Pero napasok din naman and dinahandahan ko na lang para hindi naman masira yung pagkakatinim ko. And nadiin ko naman yung mga cuttings sa soil ng mabuti. Kaya for sure hindi sila uuga. And tapos pala guys, hindi lang plastic bottles ang nire-reuse ko sa pagtatanim ng bougainvillea. Dahil kahit na yung mga sirang sprayer ko ay nagawa ko na ding pots ng mga bougainvillea ko. Yung next na gagamitin ko at i-convert ko as pot ay yung mga butas na water jug namin. O diba, sayang naman kung hindi magpakinabangan at nakatambak lang sila sa sulok at naaalikabukan. And para din siyang large size na white plastic pots na binibili ko. Nakareuse ka na, nakatipid ka pa. And after naman nating itanim yung mga cuttings at matakpan, ang tanong, paano naman ito isisil? Aba syempre, dito napapasok ang scotch tape. Yes, iti-tape natin para ma-seal at hindi makapasok ang hangin at para hindi mag-dry yung ating cuttings and potting soil. And just make sure lang na tuyo yung plastic bottle para dumikit yung scotch tape. And after mo magawa yan, done ka na at ilalagay mo na lang sa bright shaded area itong mga bottles na to and antayin hanggang maglabas ng mga ugat. And usually, it will take at least 2 weeks or more than 2 weeks. And with that, patapusin nyo na lang itong video na ito hanggang dulo. So ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching.
at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!